Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence na kupon na nanganganib si Maharlika Boljakera. Kasi inaaral ng PDEA na kakasuhan si Maharlika nang dahil daw sa pagpapasabog ng mga fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa polvoron issue. Nako mga kabibig, si Maharlika kakasuhan. Ang tanong ng isang netizen, bakit yung nagpasabog si Pangulong Duterte na may bangag tayong presidente, bakit hindi nakasuhan? Ay, nako. Panoorin natin ang video na kung saan ang PDEA ay nagpaplano, pinag-aralan nila na kakasuhan si Maharlika. Ano kayang isasagot ni Maharlika dito? Naku, kalerke mga kabibig. Ano kaya ang mangyayari? Pinag-aaralan na daw ng PDEA na sampahan ng Contreras. Sabi ng isang basher ni Maharlika, sana ituloy na nga. Sana nga makasuhan. Okay, panoorin natin ha. Panoorin natin ang videong ito. Okay? Let's proceed. Go! Nag-aaralan na ng PDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na siyang naglabas ng naturang dokumento. Ito to settle the issue once and for all, PDEA reiterates that the operational documents do not exist in the PDEA operational reports and monitoring information system or PORMIS. Records of operational coordination reports and PDEA blotter book on all operational reports covering the year of 2010 to present. Ito, sabi ni General Moro Virgilio Lasso, pinag-aaralan po. O yan ha, kumakalat na operational document na nagsasangkot kay PBBM sa droga, peke, ayon ng PDEA. At pinag-aaralan ng PDEA kung kakasuhan si Maharlika Boljakera. Nako! At eto pa mga kabibig ha, another chismis, another lebak-lebak na aking nakita ba sa mga Facebook ngayon. Si Larry Gadon, hinihikayat niya. Talagang, anong tawag dito? Sabi ni Larry Gadon na na kailangan makasuhan. Hinimok ang PDEA na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake document laban kay BBM. Yan ha. Yan ang ang sabi ni Larry Gadon. Okay, ito na ang video ni Larry Gadon tungkol sa mga fake documents daw. And I'm sure na baka si Maharlika na naman ang pwedeng makasuhan. So, sabi nga ng PDEA, pinag-aaralan nila. Ito ha, i-share ko mga kabibig ha, kung ano ang laman ng video ni Larry Gadon. Ito na ha, makinig tayo mga kabibig sa video ni Larry Gadon tungkol sa gusto niyang makasuhan yung mga nag-share ng fake news, na mga document, mga fake documents na daw, si Pangulong Bongbong Marcos ay polvoronic. Ito na. Lahat ng kanilang sinasabi. These social media bloggers and bearer of fake news, peddlers of fake news, are damaging the integrity of the agency. Hindi naman sapat yung basta kang lahat mag-deny. Dapat dito action na nila. Ako ay nagbibigay ng pakiusap at pagsumisyon dito sa PDEA na kasuhan ninyo. Si Larry Gadon pala ang nag-suggest na pakasuhan ni Larry Gadon, pakasuhan ng PDEA. So, si Larry Gadon ang nag-suggest ng PDEA na kasuhan ninyo ang nagpapakalat ng mga fake news, fake documents. Na mga peke, mga peddlers of fake news, yung mga dokumento
na hindi naman talaga ginawa ng PIDEA. Dapat hindi lamang denial ang gawin ng PIDEA, kundi i-demanda nila sapagkat ito ay talagang binababoy na nila ang integridad ng PIDEA. And dito, meron tayong prinsipyo sa batas. Whoever is the holder, whoever is the bearer of the forged document is presumed to be the one who made it. Kaya kung sino napapakita niya, yun ang idinanda nila. Dahil mayroong presumption sa batas na kung ikaw ay hawak niya at yan ay pinangangalantakan mo, ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Kung hindi ikaw, ituro mo. Oh. Merong presumption niya. Kung sino ang nagpapakita ng fake document, siya yung gumawa. Kaya dapat dito sa PIDEA, idemanda nila ang may nagagawa niyan ng mga fake dokumento na yan. At pag na-idemanda nila yan, kasuhan nila, at kahit naman abutin ng kung ilang buwan o panahon ang pagdemanda nila, ay gawin pa rin nila. Ngayon, meron akong bagong idadagdag dyan. Kung sa pakiramdam ng PIDEA, ako'y nananawagan sa inyo, kung sa pakiramdam ninyo ay hindi ninyo magagawa ang pagbalangkas ng complaint dito sa mga taong nagpapakita ng mga fake na documents, nananawagan ako sa Chief ng Public Attorney's Office at ng Solicitor General na tulungan ang PIDEA na magbalangkas ng complaint para dito. Ang PAO o ang Public Attorney's Office na pinamumunuan ni Secretary Persida Acosta ay maaaring tumulong sa inyo. Kaya hindi kayo dapat magkalinlangan. Huwag kayong magpakumpit-kumpit. Kung wala kayong mga tauhan na pwedeng bumalangkas o kumuha itong complaint na ito, ako ay mismo ay pupunta sa PAO upang kayo ay maasistihan. Maraming salamat. Sana ay sundin ninyo itong aking suggestion at upang ang integridad ng PIDEA ay maging intact po. Upang ang confidence, the trust and confidence of the people will not be eroded. Kaya ito, meron akong letter. Nasabit na ito kanina. Kaya lang yung may start, hawak na ng aming isang talunan na nasabi. Pero ito ay firmado na, pwede ninyo makita. Ikaps ba? Oo. Yan. Sinirox na niya, pero yung firmado na kopya na dito. At yung official copy, yung receiving copy, ay hawak na namin. Hindi na agad nakarating dito. Dahil na traffic. Yan po, mga kabibig. Ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong reaction dito? Makakasuhan kaya si Maharlika? Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang gagawing aksyon ng PIDEA? Maghihintay tayo sa mga latest trending news, mga bagong pasabog tungkol dito. At ano kaya ang magiging answer? O ano kaya magiging reaksyon ni Maharlika tungkol dito, tungkol sa suhestyon ni Larry Gadon sa PIDEA na pakasuhan yung mga fake news peddlers na nagpa-post ng mga documents ni na tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Parang malaking gulo na ito eh. Oo, malaking gulo talaga ito. Kaya maghintay-hintay tayo sa mga latest updates kung ano bang mangyayari nito, di ba? And I'm sure kayo din, maka-curious kayo kung meron ba talagang mangyayari. Sabi ng iba na, ay, kasi si Maharlika, American citizen yan, hindi yan pwedeng makasuhan. Tingnan natin kung ano mangyayari, kabibig, ha? Yan lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!